Kanina ay nakawala tong tong ating bagong panganak na native na baboy. Bali sinira niya po ito. And ito yung unang ginawa natin pansamantala dahil kailangan na nating i-repair dito sa side nito. Sira na po ito. Kaya ang ginawa natin kanina is inayos na muna natin yung yung paglalagyan ng ating isang inahin na buntis. So tinapos na natin kanina and nilipat na rin natin yung isang yung isang inahin natin. Bali bukas siguro is i-check natin mabuti yung pupuntahan natin mamaya. Yung paligid ng ating hog wire dahil nga kung i-check natin kung may lalabasan dahil ililipat pa natin to. So ito yung nag-iisang anak noon, medyo malaki na rin kasi. So balak nating ilipat para itong mga biik na 5 dito ay pansamantala is ilipat muna natin dito sa area na to. And yung may anak ay dito natin ilalagay or ililipat muna para mabigyan daan yung pagsasaayos natin dito. Bali madali lang naman, dito lang naman sa side na to ang ayusin ko. So pwede nang gamitin ulit dahil nabulok na rin kasi itong kahoy niya sa taas kaya sinira niya. So kanina is nakalabas siya kasama ng mga anak, kaya lang hindi naman na kasi sila lumalayo, paikot-ikot lang dito sa kulungan dito. And ayun, puntahan natin yung ating ginawa. So medyo parandalian lang yung ating ginawa, wala tayong makitang pantali muna doon sa kanyang pintuan. Pero bukas ay gagawan natin ng paraan. And bago natin puntahan yan ay silipin lang natin saglit itong ating isang kanina project na hinabol din natin na gawin dahil nga sa napakainit ng panahon ay medyo late na po tayong pumupunta dito sa ating farm. So ito kanina ay siningit na rin natin gawin tong paitlugan nila. Bali mayroon po tayong 5 dito na actually is pakainan dati to ng mga baboy. So nasira na sila, ni-repair na lang natin para hindi naman masayang. So matibay po yan kasi po yan yung gamit dito, fiberglass yata yung fiber, hindi siya fiberglass pala, fiber yung ginamit na materyales. So matibay po yan. Bali mayroon pong 5 dito na nilagay natin na paitlugan ng ating mga alagang manok. And yung isa na nandun sa ating farm, so sayang naman, nilagay ko na rin dito dahil wala namang pwestuhan na dun sa area ng ating mga galang manok. So pwede naman sana nating pakawalan itong mga manok na to, mga ka-agri. Kaya lang itong mga manok na to is hindi naglilimlim. Ang pinapakawalan lang natin is yung naglilimlim para naman hindi tayo mag-aksaya sa kuryente. So ayun, puntahan na natin itong ginawa natin kanina. So actually saglit lang natin ginawa to kasi lang to, yung biglaan lang dahil nakita natin kanina yung alaga nating baboy ay nakalabas na. So ayan na po yung inahin natin, parang batang-bata pa lang, napakaliit. So ayan is mistiso na po yan na inahin na bili natin 3.5 per piraso. Kaya lang nabansot siguro noon nung natin dahil hindi natin napakain ng feeds or darak. Puro dati yon, puro mga gulay-gulay lang na So kung titignan nyo itong natin, itong bore natin, yan po ay pure na na native talaga. So yung isa is na yon, yung kumbaga mistiso na. So ito yung ginawa natin kanina para lang mailipat natin yung isang inahin, ay kinulong natin dito yung isang buntis nating inahin. Bali ito po ay pure din po na native na baboy. Pero kung titingnan nyo po is napakalayo po talaga ng diferensya dahil yon mga nasa 20 kilos lang siguro yon kung sa tansya ko lang, pero mga 20 to 25 sabihin na natin mga ka-agri. But ito is nasa siguro to, nasa 50 to 60 na to sa lagay niya ngayon. So malaki po siya, mataba. Titingnan nyo, pero buntis na po yan. So expected po natin na mga anak yan this coming June. So abangan na lang natin. So hindi ko nasasabihin yung exact na week or dahil nagkakamali talaga tayo. So ito medyo na-record natin to.
And ito, sana mabantayan natin kung kailan sasampahan para may record din natin. Dahil napakahirap po na naghula tayo. And ayun nga, nilipat na natin sila, sana masampahan na para lalo tayong makapagparami. So mayroon na po tayo ngayong 9 na anak and 4 na yung dati. Bali may 14 na tayong native na baboy. Bali pinapalaki pa natin ng konti yung ating mga biik para may dispose na rin natin. So ayun lang yung nangyari sa mga native na baboy natin ngayon. So hindi pa natin sana gagawin to, mas unahin sana natin doon sa kulungan ng ating mga alagang manok. Kaya lang is yun nga, nakawala yung ating bagong panganak na baboy. Buti na lang ay hindi sila lumalayo. And tsaka pala, mag 800 subscribers pa rin po tayo, road to 800 pa rin. Kung gusto nyo po ng mga ganitong video ay paki-consider naman pong mag-subscribe para naman po maabot na po natin yung 800 subscribers. And sana ngayong May or this June ay makumpleto na po natin yung 1,000 subscribers para naman po tulong na rin po sa amin yon mga ka-agri. So salamat po.